Mike, 4 times ka na pala. Akala ko 3 times. Pakiano mo lang in short, ano yung, saan yung mga saan at saka ilang beses ka tinamaan? First wounded ko, sir, is 2008. In Ligig, Surigao del Sur, sir. I have a shrapnel here, sir. Shrapnel here, shrapnel here. Actually, halos lahat sa left side ko, sir, is mga shrapnel na sabi ng doktor dati, lalabas din yan. Pero hindi pa man lumalabas, sir, hanggang ngayon. Kaya 2008, 16 years na. 16 years, tama, 16 years. So, hindi pa sila lumalabas. Meron ako dito, dito, at sa paa. Well, 2008 yun, sir. 2009 kasi nag-ranger ako. Nainda ko yung shrapnel ko sa paa. Hindi ko nasasabihin, sir, kung bakit. Next wounded ko, sir, is way back 2011 in Albarca, Basilan, sir. Ito yung most critical wound ko, sir. Ito yun. Pumasok yung bala dito, lumabas dito. It's an assault since I was the first platoon leader na leading platoon during the assault dun sa target dun sa Albarca. I was then the unit of 13th Scout Ranger Company. Third is, napaka-significant rin nun, Sulu. During the 5-hour encounter with more or less 300 Abu Sayyaf na balita rin yun. During that time, I thought it was the end of me na. Hindi yung pangalawa hindi to kasi nakoma ako nun, so hindi ko naisip. Pero yung sa encounter sa Sulu, yun yung nakikita kong parang it was the end of me na mga kasi wala na. Malapitan na yung kalaban. Yung company ko is 50 lang kami, 50, 60. More or less 65. Tapos yung kino-confront namin is more or less 300. Naghati pa yung platoons namin together with Lieutenant Espiritu that time. So, ang terrain is ganito. Ang kalaban is nandito. Parang ganyan siya. Ridge siya na ganyan. Hindi naman siya as in ganyan. Halos pantay. Pero, the intent is, pagbababa kami, para i-retrograde yung tropa, kasi malakas nga yung resistance ng kalaban, based from sa terrain, pag nag-retrograde kami, mas lalo kaming mapipin down. Kasi iisa-isahin ka lang based dun sa terrain. Hindi masama mag-retrograde. Pero during that time, i-assess ko, alanganin mag-retrograde kung gano'n ang mangyayari. So, I decided na i-hold the line and wait for my reinforcements. So, during that time, na-feel ko yung hindi naman hopeless kasi alam ko nandiyan pa rin yung tropa na mag-reinforce lahat, assets natin nandiyan pa rin. Maiisip mo kasi yung blow ng ano yung kinakaharap mo. Na-wounded ako around, nag-start yung encounter ng 12:30, na-wounded ako ng mga past 1500 dito sa kaliwang kamay. M203 grenade launcher. Nakaganyan ka, nakadapa ka, nakaganyan ka, biglang bumagsak yung kamay ko. Akala ko putol na. Pero nung inangat ko, uy, pwede pa. Laban ulit. So, 1600 na. Andyan pa rin sila. That was the time kasi na strong pa yung pintakasi ng kalaban Kaya na-confront namin yung main body. Kaya nung time na yon, may casualty kami as well as mas maraming casualty sa kalaban. Naisip ko lang noon that time na kaya pa ba to? Well, as a commander,
sinabi ko sa Ruro to, sinabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kasi yung tropa, tinitingnan kayo. Tinitingnan kanila na nasa frontline. Kahilera mo sila during the time. Ganun ang nangyari sa amin nun. Kahilera mo sila. Pag nakikita nilang lumalaban ka, ay, lalaban din ang tropa. Kaya sa inyo, dapat ipakita nyo yung tibay na loob nyo at lakas lang paano mag-isip ng mabilisan na dapat exact. Ano yun, Mike? Ano ka nun? Anong position mo nun? OIC ako, sir, ng First Scout Ranger Company. Fourth? First company, sir, ng First SRB. OIC ako, sir, as well as Operations Officer and Intel Officer, sir. So, nag-OIC ako din, sir. Pinag-OIC muna ako ni Battalion Commander, sir. Kasi may operation nga, sir. Yun, sir. So, hindi mo pa nakwento to sa akin eh. So, matindi pala yung nakaposisyon ng kalaban sa taas. Yes, sir. Hindi nyo alam na pag-akyat nyo. Initially, sir, konti pa sila, sir. So, in-engage namin. Yun yung naupihan ni Sprite, ni Lieutenant Spiritu that time, sir. Ang kwento kasi nun, sir, is naka-TPB kami around 200 meters. Around 200 meters dun sa encounter site. 200, 100, mga ganun, sir. Tumawag sa radyo si Lieutenant Espiritu, sir. Sir, may naupihan kami. Positive. Sige. Ilan nakita nila? Antahin mo kami. Antahin mo kami. Kasi nakabisa kami nun, sir. Prepared na kami nun, sir. Kuha ng backpack. Baril. Hindi siguro na antay ni Lieutenant Spiritu, sir, na mako-compromise na siguro siya dun sa posisyon niya, in-engage nila yung kalaban. Na hindi pa kayo nakaposisyon? Yes, sir. In-engage yung kalaban. Siguro satellite yung na-engage sila, sir, na malayo. Ngayon, sir, kung ito yung ridge, sir, na paakyat, dito naupihan is Spiritu. Medyo side sir. ng ridge. So, binuksan ko yung mapa ko, sir. Dito siya na-engage. Nakita ko, sir, yung terrain, malamang meron dito. Sabi ko gano'n. So, ang ginawa ko, sir, hindi ko tinusok yung encounter site ni Sprite. Ang tinusok ko, sir, is yung kabila. Na may laman din pala? Sir, yung pala, may laman din, sir. Nandun yung main body. Nandun yung main body, sir. Nandito tinusok namin yung main body. Kaya doon, sir, nag-focus lahat yung Pintakasi kay Sprite, ako, lahat doon na, sir. Kasi kung more than 100 ang kalaban nyo nun, talagang yun yung main body talaga ng Abu Sayyaf parang Sulu at that time. Asan ba to? Patikul o? Sir? Saan to sa Sulu? Budbunga, sir. Budbunga. Talipaw, sir. Talipaw, so, sir. Talagang main body talaga yung... Yes. Gaano ba katindi? Kasi, sir, ang target namin that time, sir, is the recovery ng hostages, sir. Tapos during that time, sir, bawal ang fire support. Bakit? Meron ba ganun? Dahil dun sa hostages, sir. I see. Yun yung concept. So talagang dihado kayo dahil bawal kayo mag-fire support? Yes, sir. So man to man lang, man versus man lang talaga to? Ang support na dumating, sir, is MG. Pero hindi man ganun katindi pag ganun kabigat yung away yung MG. Yes, MG that arrived around 1730 na, mga ganun na, sir. Paggabi na. 1700. Paggabi na. After long 5-hour encounter sa Kalumpit. Tapos dehado pa kayo dahil nasa ano kayo, nasa taas yung kalaban. Sa low ground ka, sir. Sa low ground ka. Hindi naman siya as in ganyan, sir. Mga ganyan siguro, sir. Pero ganun pa rin, sir. Pagbaba kasi, sir, pababa na yun, eh. So, ang iniisip ko, sir, may gusto akong nasa kaliwa na pagmamanuveran. However, one din, marami rin kalaban. Pero, anong oras ka tinamaan? Na ano, sir? Anong oras ka tinamaan? Around 15:30, sir. 15:30. So, ibig sabihin, anong oras natapos yung encounter? Mga almost 1800, sir. So, ibig sabihin, hindi ka na-loss? Yes, sir. Actually, sir, during that time, nag-connect, sir. Parang manhid na, sir. Pero ang iniisip ko nun, sir, pag pinakita ko na, kasi
Wala pa kami lunch nun, sir. Wala pang kain ng tropa nun. Wala pang kain ng tropa nun. Kasi, yun nga, sir, nag-start yung OP nila Sprite ng mga before lunch, sir. So, naupihan nila ng medyo matagal, sir. So, nung pagkasabing may naupihan, syempre, Ano na kayo? pack up na kami, sir. Hindi na pwedeng patumpik-tumpik pa na magkain ka. Hindi na yan, sir. Kasi inisip ko, sir, kung ipapakita kong low moral ako, dahil sa naramdaman ko, hindi ka nakakain, anong mangyayari sa tropa mo? Di ba, sir? Dapat, the more na i-encourage mo sila during that time, the more na magkaroon ka ng motivating skill na sabihin sa kanila na kaya yan, kaya yan. Mga ganun, sir, ba? Pero nung tinamaan ka, makakommand ka pa ba? Dapat, sir. Pero talagang... Yes, sir. Command pa ako, sir. Nakakommand ka pa? Sir. Yes, sir. Actually, sir, yung tropa ko, sir, si Kitong, Sergeant Kitong, siya, sir, may tama dito, bala. Pero nilapitan niya ako. Sinabihan niya ako, sir, okay ka pa, sir? May tama na siya nun, ha? Yes, sir. Pinuntahan niya ako. Sabi ko, kids, may tama ka man sa... Okay lang ako. Huwag mo kong alamin. Bumban lang yan. Nung nakausap ko si Kitong, sir, nung natapos, nandito na kami. Naibak na kami. Kids, ba't ka pa lumapit? Ba't nasa ospital siya. Nung binisita ko sa Zamboanga, sir. Ba't ka pa lumapit that time? Sabi niya, sir, kung wala kang command nun, wala ka nang gagawin nun, mas makakatay tayo. Ganon yung turn ni Sergeant Kitong sa akin. So, basically, yung tropa, all ears, all eyes on you during that time. Kahit wounded ka? Yes, sir. Kahit wounded ka. Kahit wounded ka, kung kaya, command. Pero naisip ko talaga nun, medyo, kuha na rin yung kamay ko nun, sir, eh. Medyo, isang kamay na lang yung ginagamit ko nun, sir. Kaya, yun yung inaasahan ng tropa natin. Ikaw pa rin. Yes, sir. Nice. Paano natapos yung encounter na yun? Dumating yung MG, sir. Pagdating ng MG, sir, binigay natin yung target. Ginaid sila. Then, yun na, sir. Nagsi-atrasan yung mga kalaban, sir. Siguro may tinamaan din siguro ng hostage. I don't know, sir. Pero dun sa volume ng fires ng rockets and 50 caliber, sir, maraming casualty dun, sir. Aside from dun sa casualty na na-incur namin during our own debacle, sir. So, Mike, kababalik mo lang ulit dito sa atin. Magre-renew ka na naman ng anting-anting. Yes, sir. Di ba? Ilang years ka lang nawala dito sa FSRR. 4 times kang wounded. Pabalik ka na naman. Ba't ka bumalik na naman dito? Nandito lahat nangyari yung mga matitindi mo. Sir, alam mo naman tayo, sir, Ranger spirit tayo, sir. FSRR molded me for what I'm here right now. FSRR, yan yung nagpalaki sa atin, sir. FSRR taught us what to do. Kasi nung nasa ibang assignment ako, FSRR ang naging baseline natin pagdating sa trabaho. And now, bumalik ako kasi gusto kong mag-serve